Magandang umaga sa ating lahat. Sinisimulan natin ngayon ang bagong taon sa simbahan sa pamamagitan nitong banal na panahon ng pagdating ng Panginoon. Tayo ay nasa taon B ng simbahan nang ibig sabihin ay kay San Marcos manggagaling ang mga pagbasa ng Ebanghelyo. Idinidiin ni San Marcos ang katotohanang ang pagdating ni Jesus ay isang hamon para sa lahat ng tao. Kailangang magpasya ang tao kung tatalikuran niya si Jesus o kaya'y tatanggapin niya si Jesus at magiging kanyang alagad. Ilang buwan na lamang ang nalalabi bago natin ipagdiwang ang 500 taon ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas. Itinalaga ang 14 ng Abril bilang taluktok ng pagdiriwang. Dahil sa paggunita sa pagtanggap ng sakramento ng binyag ni Haring Carlos, Reyna Juana, at marami pa nilang nasasakupan sa Cebu. Tatagal ng mahigit na 1 taon ang pagdiriwang na ito. Ang pagtatapos ay gaganapin sa 17 ng Abril, taong 2022, Linggo ng Muling Pagkabuhay. Taong 1521, Linggo ng Muling Pagkabuhay noong idinaos ang unang misa sa Kapuluan. Salubungin sana natin ang pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng ating matibay na pagpapasya para kay Kristo. Magandang umaga muli sa ating lahat. Ang tema ng ating pagdiriwang ngayon ay ang pagpapasya bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Tayo rin ay nagsisimula ng taon ng pagsusugo sa mga bansa. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Elmer Sicat, STP. Makisabay tayong lahat sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo tumatawag sa ating maging mga alagad niya, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo ay tinatawag ng Panginoong maghanda para sa kanyang pagdating sa pamamagitan ng ating pagpapasyang maging mga alagad niya. Para sa ating kawalan ng sigasig na maghanda, magpasya at sumunod sa Kanya, humingi tayo ng kapatawaran. Para sa aming kahinaan ng pananampalataya, sa iyong kahalagaan sa aming buhay, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming katamarang maghanda para sa iyong nalalapit na pagdating, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pag-ibig sa iyo at sa kapwa naming mga alagad na napapahiwalay sa amin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa naming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinagaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo ngayon makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging ikaw lamang yaong nagdidigtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso nami iyong pinayaan na maging matigas? Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw, at ang mga bundok, kapag nakita ka'y magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao, pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo, na buong tiwalang nanalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa, at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama, buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala, ang aming katulad, kahit anong gawin, ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapi namin mga dahong lagas, sa simoy ng hangi, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayon naman, Panginoon, aming nalalamang ika'y aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muning pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan.
At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas, upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanya, sa Kanyang anak na si Jesucristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Tayo ngayon magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito ay isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinamamahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi nyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating, ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ganon din po ang mga dumadalo ng Misa Online dito sa parokya ni San Juan Bosco dito sa Tondo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang bagong taon ng Adbyento po sa inyong lahat. Hindi niyo ko babatiin? Karaniwan, bagong taon
ay tumutukoy sa kalendaryo civil, no, sa buwan ng Enero. At karaniwan din na pagkakamalan natin, ipinagdiriwang natin ng January 1 ang bagong taon. Ang ipinagdiriwang po sa araw na yon ay yung kapistahan ng motherhood ni Mama Mary, no, na nakatala sa unang araw ng taon. Meron tayong nanay. No? And so, bagong taon po ito. Alam natin na sa ating buhay, na meron tayong iba't ibang panahon o seasons, taon, na may kanya-kanyang particular na katangian, may particular na diwa at natatanging gawain. Halimbawa sa buhay natin, no? May panahon ng pagiging sanggol, may panahon ng pagiging bata, may panahon ng pagiging binata at dalaga, may panahon, no, ng buhay may asawa, o yung panahon ng single blessedness, o kaya panahon ng pagiging lolo at lola. So ito yung panahon. At alam natin, di natin pwedeng paghalu-haluan, no, itong panahon na ito, kundi malilito tayo. Ganon din, no, sa taon, pero sa Pilipinas, meron tayong panahon ng tag-init. At meron tayong panahon ng tag-ulan. Sa ibang bansa, no, meron silang 4 seasons, tayo 2 lang. No, the season of spring, the season of summer, autumn, and winter. May kanya-kanyang daloy, may kanya-kanyang panahon. At ang panahon na ito ay may daloy. No, di natin pwedeng paghalu-aluan. May kanya-kanyang katangian. No, pagiging bata, hindi ka pwedeng mag-aasal bilang dalaga na. No? O kaya naman, bata ka pa, no, gagawin ka ng magtatrabaho, child abuse yun. Di po ba? May kanya-kanyang katangian, may kanya-kanyang diwa, may kanya-kanyang gawain na dapat nating irespeto, no, upang tayo ay umunlad at namnamin yung bawat panahon ng pag-unlad o daloy ng panahon. Ang simbahan ay meron din pong panahon, meron din pong taon. No? So ngayon, sinisimulan natin ang bagong taon ng Adbyento. No, Adbyento, pagkatapos ng 40 araw, ang panahon ng Christmas. Pagkatapos ng Christmas, ilang linggo lang, maghahanda na tayo sa panahon ng Lent o Kwaresma. Pagkatapos ng Kwaresma, no, yung panahon ng pagninilay ng muling pagkabuhay o yung tinatawag nating Easter season. Pagkatapos nun, yung Ordinary Sunday. At ang taon na yan, nagsisimula sa paghahanda, no, sa pagdating ni Jesus bilang Mesiyas. Dumating siya bilang isang bata, isang mahina. No, unti-unti pinagninilayan natin ang buhay ni Jesus. Hanggang sa katapusan. At nung nakaraang linggo, yun po yung pagtatapos ng kalendaryo ng simbahan. No, na kung saan matapos tanggapin si Jesus, matapos pagnilayan ng kanyang buhay at ang kanyang mga turo, ating ipinagbunyi, si Jesus ay Panginoon. Si Jesus ay Hari ng sanlibutan. Nagsisimula kay Jesus, matatapos kay Jesus. And so tayo umuunlad. Ang buhay Kristiyano ay nagsisimula kay Jesus sa pagtanggap natin sa Kanya sa binyag, dapat matapos ito rin kay Jesus. At na ating tatanggapin at ipagbubunyi na Siya'y tunay na Panginoon at Hari natin at ng sanlibutan. Panahon ng Adbyento. Ang salitang Adbyento ay galing sa salitang Latin na nangangahulugang advenio advenire.
No? Ang ibig sabihin ay coming o pagdating. No? So, sino ang darating? Sino yung paghahandaan natin upang siya ay dumating, no, sa ating buhay, upang dumating siya sa ating pamilya, upang dumating siya sa ating mga pinagkakaabalahan, upang dumating siya sa ating bayan. At alam natin na kapag kilala natin ang isang taong darating, kapag ang taong ito ay may kaugnayan sa ating buhay, alam natin yung ating paghahanda ay marugdog. Very intensive. Hindi po ba? Pero kapag ang isang taong hindi mo kilala, wala siyang kaugnayan sa buhay mo o sa nangyayari sa buhay mo, yung pagdating niya ay hindi mo tatanawing utang na loob. And so, sino ang darating? Darating si Jesus. At anong dala niya? Kaligtasan natin. No? Ang dala niya ay kaligtasan natin. Pero alam natin, no, may tatlong pamamaraan ang Diyos ay dumarating sa atin. No? Una ay yung tinatawag natin yung nakaraang pagdating niya. 2020 years ago, December 25, 2020 years ago, no, yung nakaraang pagdating niya, yun ay yung Pasko. Na inaalala natin taon-taon, pinaghahandaan at inaalala natin tulad ng pag-aalaala at pagdiriwang natin sa ating pagsilang. No, yun po yung unang pagdating ni Jesus. Dumating siya, nagpasya ang Diyos na maging tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Nagpasya ang Diyos na siya ay pumasok sa kasaysayan ng tao. Ang Diyos ay nakipamayan sa atin. At alam natin dumating siya bilang isang maliit, mahina sa kandungan ng ating mahal na ina. Dahil maliit, dahil mahina, konti lang ang naghanda at nag-welcome sa kanya. Si Mary, si Joseph, yung mga pastol, yung mga pantas, iilan lang na hindi gaanong naghanda, bagamat alam natin ito ay hinihula na ng mga propeta sa lumang tipan. Ang pagdating ng Mesiyas na manggagaling sa lipi ni David na ipapanganak ng isang birhen. And so, yun po yung unang pagdating niya. Bilang Mesiyas, naging tao siya, nakipamayan, pumasok siya sa kasaysayan at takbo ng buhay ng tao. Sumama siya sa lahat maliban sa pagkakasala. And so, sa unang pagdating, ang Diyos ay hindi na mahiwaga. Naging tao siya tulad natin. Yun po yung ating pinaghahandaan sa Pasko. Yun po yung nakaraang pagdating niya. No? Pero siya rin ay dumarating araw-araw. Yung present, di ba? Every moment is a kairos, panahon ng pagdating ng Diyos sa atin. Paano siya dumarating? Dumarating siya sa tuwinang tayo nagdarasal, sa tuwinang tayo ay nagsisimba bilang isang komunidad na mananampalataya kay Jesus. Dumarating siya sa tuwinang tayo tumatanggap ng mga iba't ibang sakramento upang tamasahin natin ang kaligtasan dulot ng kamatayan niya sa krus. Dumarating siya sa tuwinang tayo ay nagbubukas ng Biblia, binabasa, no, pinagninilayan. No, kaya nga't kanina sinabi ng tagapagbasa, ang salita ng Diyos, tugon natin ay, salamat sa Diyos. Salamat narinig ko muli ang salita ng Diyos. Salamat narinig ko muli ang mensahe ng Diyos.
And so dumarating siya sa tuwing nang tayo nagbabasa at nagninilay o ginagamit ang salita niya sa ating pagdarasal. Dumarating din siya, no, sa iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Dumarating po siya. No, masaya man yan, malungkot man yan, sabi natin may mensahe ang Diyos. May ipinararating sa atin ng Diyos. Masaya, malungkot, malaking pangyayari yan o very insignificant kung tayo'y nagiging mulat lang. No? Sabi natin yun ang mga signs of the times. No? Palatandaan ng Diyos sa ating panahon, sa ating oras, siya ay sumasa atin. Siya ay kapiling natin. Yun po yung present coming. Ang patuloy na pagdating ng Diyos sa ating buhay, sa mga nangyayari at kaganapan sa ating buhay. At ang ikatlo, yung tinatawag nating future coming. Darating muli si Jesus. No, alam natin, matapos yung kanyang mission dito sa lupa, siya ay umakyat sa langit. At siya ay nangakong darating, I shall return. Babalik ako muli na upang ganapin o ibigay yung kaganapang pagliligtas ng Diyos. Darating siya in a very mystical way. At nung nakarang linggo, narinig natin, darating siya bilang isang makatarungang hukom. Darating siya hindi lang sa iilang tao, kundi sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao. Darating siya upang tingnan kung yung nangyari sa kanya, yung mga naganap na pinakita sa tao, tinuro sa tao, ay nagkaroon ng saysay. Yung mabubuti ay lalagay sa kanan, yung mahihirap o yung mga di gumawa ng mabuti na dapat gawin ay ilalagay sa kanan. Yung iba ay lalagay sa kanyang, i-welcome sa kanyang kaharian. Yung hindi gumanap, yung dapat ganapin, ay itatapon sa labas. Darating siya bilang isang makatarungang hukom. Ibibigay niya kung ano yung nararapat para sa atin. At hindi niya ibibigay yung hindi nararapat sa atin. Sayong lahat ay magbibigay sulit. Tayong lahat ay magbibigay kwenta ng ating hiram na buhay, ng ating hiram na pananampalataya, ng ating mga hiram na kaloob o regalo ng Diyos sa ating buhay. So ito yung tatlong panahon o paraan ng pagdating ng Diyos. Yung nakaraan, yung kasalukuyan, at yung inaharap. Darating siya, dumarating siya sa iba't ibang yugto at panahon ng ating buhay. Dahil nga siya ay darating ngayong panahon ng Adbyento, panahon ng Adbyento, tayo'y dapat maghanda. At yun po ang sigaw ng Ebanghelyo ni San Marcos. Maging handa kayo lagi. Dalawa ang binanggit ni San Marcos. Mag-ingat at maging handa. Mag-ingat na baka tayo ay maghanda pagkaabalahan yung mga bagay na hindi inaasahan ng Diyos na makita sa atin. Mag-ingat sa mga bagay, mga pagpapahalaga na hindi naman pala nararapat dalhin sa kanyang kaharian sa langit. At maghanda tayo. Paano tayo dapat maghanda? Ang paghahanda ay dapat maging masaya. Bakit masaya? Kasi darating ang Diyos. Darating ang Panginoon. Ito man ay sa Pasko ng kanyang pagsilang. Darating siya sa ating pangaraw-araw na nangyayari at kaganapan sa ating buhay. Darating siya sa huling panahon. Hindi natin ikinakatakot yon. Bakit? Kasi pinaghahandaan talaga natin yung kanyang pagdating. So may saya, hindi malungkot. Kaya sa turo sa simbahan, hindi po pinangangaral ng simbahan yung patungkol sa dagat-dagatang apoy, yung end of the world, katapusan na ng mundo. Hindi po.
Mangyayari pong lahat yan sapagkat lahat ay may katapusan. Ngunit tayo dahil naghihintay, ngunit tayo naghahanda, dahil tayo nagiging maingat sa ating mga pagpapasya sa buhay at pinaghahandaan talaga natin kung ano yung gustong makita sa atin ng Panginoon, tayo'y masayang naghihintay sa Kanyang pagdating. Masaya ang ating, dapat may saya sa ating puso. At maghanda tayo. Anong klaseng paghahanda? Dapat active preparation, active waiting. Di po ba, hindi yung naghihintay ka lang, nakaupo ka lang, wala ka nang ginagawa. Di po ba, kapag tayo ay may pagsusulit na aharapin, alam natin, magaganap siya next month, hindi lang tayo uupo, isarado na natin yung ating mga aklat at kwaderno. Kapag alam natin, tayo ay aharap sa isang interview, di ba? Hinahanda natin yung ating sarili. Hinahanda yung kasuotan. Hinahanda natin yung possible questions. Nag-i-inquire tayo sa mga dumaan na, sa mga interview. Ganon din sa pagsusulit. So, may paghahanda, active preparation. Aktibong paghahanda sa pagdating ng Panginoon. So, ang unang paraan ng paghahanda ay yung ating taus-puso at mataimtim na pagdarasal. Hindi po tayo sinasabihan na tayo magdasal ng mahaba at marami, kundi taimtim, marubdob na pagdarasal, bagamat maigsi yan, pero makabuluhan siya. Bagamat maigsi yan, pero galing sa puso. Galing sa puso. Yan talaga ang tinitibok o galing sa iyong kaisipan. So, taimtim at marubdob na pagdarasal. Hindi po mahaba, hindi marami. Second ay yung penance. So, ang panahon ng Adbyento, paghahanda ay panahon din ng pagpepenitensya. Kaya makita niyo, even yung kulay ng simbahan, hindi kulay red, hindi kulay pink, hindi kulay green, hindi kulay yellow, na nakikita natin sa mga kumukutitap na mga palamuti at ilawan sa panahon ng Christmas, kundi luntian, kulay violet. Ito'y nakikita niyo sa panahon din ng Kwaresma, na tayo'y magbalik loob, iahanda natin yung loob natin, upang kung ano man ang hindi nararapat, ano man ang nasa loob natin nagahari sa ating buhay, sa ating kalooban, yan ay dapat nating pagsisihan at pag-alayan ng pagpipinitensya. Prayer, penitence, and lastly, penitence at saka pagsisisi. And lastly, tayo po ay inaanyayahan na maging aktibo na gumawa ng kabutihan. Pagpapakabuti. Pagpapakabanal. Bakit yan ang inaasahan ng Diyos sa atin? Nadatnan niya tayong handa kasi napakabuti ng buhay mo. Kasi napakabanal, sinikap mong magpakabanal ayon sa iyong kakayahan. At alam natin, yung taong naghahanda, ay may gantimpala. And so lahat ng paghahanda, it boils down sa isang unang katanungan. Kilala ba natin si Jesus? Sabi nga natin, anumang paghahanda yan, magiging maganda, magiging marugdob, magiging very intensive, magiging masaya tayo sa paghahanda kung kilala natin yung pinagdarating sa atin. And so, sa panahon ng Adbyento, marahil yan isa sa mga dapat nating paghandaan. Kilalanin natin ang Panginoon. And so, yung moment of prayer, moment of penance, at saka yung pagsisisi at kawang gawa, gagawin nating lahat ito kasi kilala natin ang Panginoon. Kasi pinaghahandaan natin siya sa Kanyang pagdating. So paalala sa atin ng Ebanghelyo,
mag-ingat. Baka iba yung ating ihahanda, baka iba yung ating pagkakabalahan, baka iba yung tatahakin nating landas, at ihanda natin ang ating buhay sa pagdating ng Panginoon. Tumayo po ang lahat at ipahayag natin muli ang ating pananampalatayang Katoliko. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos na maghanda para sa pagdating ng manunubos. Sa mga buwan ito ng ating paghahanda, para sa pagdiriwang ng 500 taon ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas, maging buo nawa ang ating pagpapasya para kay Jesus, ang ating tutugon, amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maihanda nila ang bayan ng Diyos sa pananariwa ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo, ang Panginoong darating, manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga paggamutan at nagsisikap na supuin ang pagkalat ng COVID-19, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang puspusin sila ng pananampalataya at naging makabuluhan para sa kanila ang paggunita sa pagdating ng pananampalatayang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nangangamba sa ating hinaharap, lalo na sa Paskong ito, upang ang pananampalatayang dinala sa ating bayan, 500 taon na ang nakalilipas, ay magpatibay sa ating mga kalooban at magdala ng kapanatagan sa ating mga kaisipan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa simula ng banal na panahon ng pagdating ng Panginoon, upang lalong tumibay ang ating pagpili sa Panginoong Hesus sa harap ng mga pagsubok na dala ng ating makabago at mapanghamong panahon, manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling mga kahilingan. Manalangin tayo.
Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nagdulot sa amin ng pananampalatayang Kristiyano, 500 taon na ang nakakalipas, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang kung paano niya pinukaw ang kalooban ng aming mga ninuno at pinatibay sina San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod sa harap ng kamatayan, ay bigyan din niyawa kami ng biyayang laging piliin sa aming buhay ang pagsunod sa manunubos na darating, ang iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo para sa pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating inialay dito sa altar ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan, ngayon pa may ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat, hindi niya'y kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay naasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay, Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Halalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumayo tayo at sama-sama tayong tumawag sa Diyos Ama sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon.
Inihiling namin kami adihasal at ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos na ating inihintay. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Espiritual na komunyon. Mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnanais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipagkaisa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaang mawaglit ako sa iyong piling. Amen. Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay
laban sa COVID-19 na nagpahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang mga paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtan mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa inyong patnubay, mahal na ina na Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan. At ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at mapagpalang Birhen Maria. Mapagbagaling sa mga may sakit at mapagampuan sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ilang paalaala. Piso ko, alay ko para sa aransel. Patuloy pa rin ang ating kampanya ng Piso ko, alay ko para sa aransel. Inaasahan ng lahat ng magsisimba na maghulog ng piso pataas bilang kontribusyon. Libreng kasal. Sa mga kasal sa huwes o civil married at matagal na nagsasama ng hindi pa kasal o live-in, maaari na pong magpalista sa opisina ng parokya upang malaman na rin ang mga dokumento na dapat ihanda at deadline ng pagpapasa nito para sa libreng kasal ng ating parokya. Alay parol. May nakalaan na lamesa sa labas ng simbahan sa mga nais bumili ng parol na maaari ninyong mailagay sa inyong bahay at pwede ring mailagay sa loob ng simbahan bilang dekorasyon sa nalalapit na Kapaskuhan. TVET registration. Malugod po naming pinapaalam sa inyong lahat na ang registration para sa mga gustong mag-aral sa Don Bosco TVET ay nagsimula na ngayong Nobyembre. Bukas ang Registrar's Office simula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon. Maraming salamat po. Magsitayo po tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at maging handa sa pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos.